Princess isa daw sa hindi nagpakatotoo. Sa episode na to, isang pangalan ang hindi mo pwedeng iwasan, Princess. Hindi dahil siya ang pinakamaingay. Hindi dahil siya ang pinakamabait. Kundi dahil siya ang pinakapinag-uusapan. At alam niyo ba kung bakit? Dahil sa loob ng bahay ni Kuya, hindi pare-pareho ang anyo ng pagpapakatotoo, at si Princess ang perpektong halimbawa kung gaano kagulo, karo, at katao ang konseptong yan. Marami ang nagsabi, nagpapakatotoo siya. Marami rin ang sumagot. Hindi, attitude lang yan. Pero teka muna, bago tayo humusga, balikan natin ang eksena. Nang harap-harapan siyang masabihan na, hindi nagpapakatotoo, hindi siya sumabog. Hindi siya umalma, ngumiti pa nga, tumungo, may heart sign pa. Para sa iba, plastic yun. Para naman sa iba, self-control yun. At dito nagsisimula ang tanong. Kapag ba hindi ka agad nag-react, ibig sabihin hindi ka totoo. O baka pinipili mo lang muna intindihin bago maramdaman. Pag alis ng solid 6, doon lumabas ang emosyon. Doon nagsalita ang sama ng loob. Doon lumabas ang frustration. At ayan na, doon na nahati ang mundo. May nagsabi, kung totoong reaction yan, dapat sinabi mo sa harap nila. May sumagot naman, hindi lahat kayang mag-process ng emosyon on the spot. At pareho silang may punto. Kasi ganito yan, may mga taong kalmado kahit nasasaktan, at may mga taong expressive kahit confused pa lang. May tahimik na totoo, may maingay na totoo, may prangka, may reserved. Hindi iisa ang halma ng pagiging real. Pero malinaw rin ang paalala ni Kuya, at ito ang hindi pwedeng baliwalain. Ang pagpapakatotoo ay hindi lisensya para makasakit. At dito nagiging interesting ang kaso ni Princess. Hindi siya masamang tao. Hindi rin siya perpekto. May strong personality siya, yan ang malinaw. At oo, minsan may attitude. Pero hindi rin patas na gawing automatic na, masama, ang isang taong hindi marunong magpigil ng emosyon. Ang mas totoo, si Princess ay taong hirap magbalance sa pagitan ng pagiging honest at pagiging composed. May nagsabi na arrogant siya. May nagsabi na confused lang siya. May nagsabi na hindi niya matanggap ang criticism. Pero kung titignan mo ng mas malalim, ang tinamaan talaga sa kanya ay hindi ang task, kundi ang label. Hindi madaling masabihang, hindi ka totoo, kapag alam mong buong loob mong ipinapakita ang sarili mo, kahit magulo, kahit hindi palaging kaaya-aya. At dito pumapasok ang pinakamahalagang realization. Ang pagpapakatotoo ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ipinapakita mo, kundi kung paano ka natututo pagkatapos. Kung titigil si Princess sa, ganito na ako, at hindi na magre-reflect, doon nagiging problema. Pero kung gagamitin niya ang moment na to para mas intindihin ang sarili niya, doon nagsisimula ang growth. Kaya hindi rin tama na ikumpara siya agad sa iba. Hindi lahat pareho ng emotional wiring. Hindi lahat kayang ngumiti at i-absorb lang ang real talk. Hindi rin lahat kailangang sumabog para masabing totoo. At sa totoo lang, kung walang ganitong klaseng housemate, magiging flat ang PBB. Si Princess ang tipo ng taong nagbibigay ng raw reactions, naglalabas ng tension, at nagpapaalala na ang reality show ay tungkol sa tao, hindi lang sa strategy. Hindi siya ang pinakaligtas na personality. Hindi rin siya ang pinaka-comfortable panoorin. Pero siya ang nagpapausap sa lahat, at sa mundo ng PBB, hindi maliit yan. Ang tanong ngayon ay hindi kung, totoo ba siya o attitude lang. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin niya pagkatapos nito? Dahil sa bahay ni Kuya, hindi sinusukat ang tao sa isang reaksyon. Kundi sa kung paano siya bumabangon, nag-iisip, at nagbabago. At kung may isang bagay na malinaw kay Princess, hindi siya natatakot makita, kahit hindi palaging maganda ang itsura. At minsan, sa mundong puno ng playing safe, ang ganitong klase ng tapang, kahit magulo, ay siya ring dahilan kung bakit hindi mo siya basta-basta makakalimutan. At kung umabot ka dito, please like, share and follow for more PBB updates.